Okay, division policy sa MIS o Management Information System. So, yung division policy, sinasabi nga na kung ano yung buong system, kung ano yung totoo o applicable sa buong system, applicable yon sa individual parts. Failing to know na yung individual parts may kanya-kanyang function. No? Ang sabi nila failing to recognize yung yung collective attributes, which is yung buong system, and yung distributive attributes yung para sa individual parts. So inaakala ng division policy magkapareho yung distributive attributes at saka yung collective attributes, which is hindi. A system is made of many parts, pero ibang parts na yun may kanya-kanyang function. So, yung division policy, meaning, kaya sila nasa system is kasi pare-pareho sila. Yung parts na nasa system, pare-pareho nang naibibigay, which is wrong. So, yun lang yung division policy. No? Ngayon, mabutit na lalaman natin yan, no? Kasi pag nag-analyze tayo ng organization, nagagawa ng software, anong ginagawa sa department na to? Diba? Ang bawat organization may kanya-kanyang department na may iba't ibang ginagawa. Pero parte sila ng buong organization o ng buong company. So kung ang gagawin mo ng software is HR o human resource, about human resource. Then yung ibang grupo sa ibang department naman. So, yun lang po.